kapangyarihan mula sa Banal na Espiritu sa aming pong mga ngaral tonight. Maging ang mga tanging bilang, gamitin mo po to encourage us, to strengthen us, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya. At ang aming pong mahal na pastor, kayo pong patuloy na mag-iingat, pagpapala sa kanya, especially as they prepare, Panginoon, for their flight going to the U.S. And ask, Lord God, na gamitin mo po siya, Panginoon, in a very special way sa lugar na yon, sa iba't ibang kaparaanan. Iyo po siyang pangunahan, kasama po ang kanyang asawa, at ang kalayunin ng kanilang pagpunta roon ay iyo pong papangyarihin. At higit sa lahat, na kahit po siya nandoon na, continue to use him to be a channel of your saving grace sa maraming kaluluwa na maaring mamimit niya doon. O dakilang Diyos, kami naman na naandito, patuloy mo kaming tulungan na magampanan po namin ang ministeryo na iyong pinagkatiwala sa amin through the leadership of our pastor, na kung saan ay higit na mas mahusay ang kanyang pagbalik, madatnan niya ang Christ Baptist Church, na kung saan ay naranasan ang masaganang biyaya at pagpapala, hindi lamang sa pagpapatuloy, kundi sa pag-ani pa ng maraming kaluluwa. Mga mananampalataya na hindi lamang maliligtas, kundi mapapadagdag sa iglesia. Magkakaroon ng katapangan at kapasyahan na sumunod sa tubig ng bautismo. Continue to bless every part, every area of the ministries that you have entrusted to Christ Baptist Church. We thank you and we praise you sa aming pong bansa, dahil malaya po na kami ay nakakapagpahayag ng aming pong pananampalataya sa iyo. Nakakapangaral. Patuloy kang magbangon ng marami pang mga mangangaral sa iba't ibang dako, sa iba't ibang iglesia. Mga anak mo na magsusuko ng buhay upang magsimula ng mga gawain, hindi lamang po sa aming bansa, kundi sa dako pa roon sa iba pang mga bansa. Yamang ang iyo pong utos, Panginoon, na ipangaral ito ay hindi lamang sa lugar na kung saan nandun kami, kundi sa kung saan mo kami dadalhin, sa pinakamalayo pang maaabot nito, maging willing lang po kami magpagamit sa iyo. O Diyos, ang kapurihan sa iyo pinagkakaloob, inaalala ang may mga karamdaman po sa amin, mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman, ipagkaloob sa kanilang kagalingan, kailangan, ibangon mo po sila, Panginoon, muli, at isang araw ay makasama muli namin sila sa panambahan, sa pagpupuri at sa paglilingkod po sa iyo. O Diyos, kami umaasa ng muling tagumpay, ipagkakalob mo po sa gabing ito. Tugon ng aming kahilingan, tugon ng aming pong mga pagsamo sa iyo. Kiniklaim namin ito sapagkat ito po aming dalangin, nagpapasalamat sa tayong pangalan po lamang ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tinatawagan ko po si Deacon Danny sa pagbabasa po para makatuwang po dito. At ayan. Basahin po natin ng Ezekiel chapter 40, verse 1 hanggang 25. Ako po sa verse 1, kayo po, sabay-sabay po tayo sa 25. Verse 1, mga 25 taon ng aming pagkabihag ng pasimula ng taon, ng 10 araw ng buwan, ng 14 na taon ng pagkatapos na ang bayan ay masaktan ng karawang yaon, ang kamay ng Panginoon ay sumakin at dinala niya ako roon. Verse 3, at dinala niya ako roon, at narito, may isang lalaki na ang anyo ay parang anyo ng tanso, na may pising lino na sa kanyang kamay, at isang panukat na tambo
at siya'y natayo sa pintuang bayan. At sinabi ng lalaki sa akin, Anak ng tao, tumingin ka ng iyong mga mata at makinig ka ng iyong mga pakinig at ilagak mo ang iyong puso sa lahat ng aking pakikita sa iyo, sapagkat sa haka na aking mga maipapakita sa iyo ay dinala ka rito. Ipahayag mo ang lahat ng iyong nakikita sa sambahayan ni Israel. Verse 5, At narito, isang kuta sa dakong labas ng bahay, sa palibot, at sa kamay ng lalaki isang panukat na tambo na may 6 na siko ang haba, na tig-isang siko ang isang dangkal ang luwang ng bawat isa. Sa gaya kanyang sinukat ang luwang ng bahay ng isang tambo at ang taas isang tambo. Nang magkagayoy na paroon siya sa pintuang daan na nakaharap sa dakong silanganan at nasumpungan sa mga baitang niyaon at kanyang sinukat ang pansukat na pintuang daan, isang tambo ang luwang at ang kabilang pansukan, isang tambo ang luwang. At bawat silit ng bahay ay isang tambo ang haba at isang tambo ang luwang. At ang pagitan ng mga silid ng bantay ay 5 siko. At ang pasukan ng pintuang daan sa tabi ng portiko, sa pintuang daan ng dako ng bahay ng isang tambo. Kaniya rin namang sinukat ang portiko sa pintuang daan sa dakong bahay, isang tambo. Na magkagayoy, sinukat niya ang portiko ng pintuang daan, 8 siko, at ang mga haligi niyaon, 2 siko, at ang portiko sa pintuang daan ay nasa dako ng bahay. At ang mga silid ng bantay ng pintuang daan sa dakong silanganan ay 3 sa dakong ito, at 3 sa dakong yaon, ang 3 ay isang sukat, at ang mga haligi ng pintuan ay isang sukat sa dakong ito at sa dakong yaon. At kanyang sinukat ang luwang ng pasukan ng pintuang daan, 10 siko, at ang haba ng pintuang daan, 13 siko. At ang pagitan sa harap ng mga silid ng bantay, 1 siko sa dakong ito, at ang isang pagitan, 1 siko sa dakong yaon, at ang mga silid ng bantay, 6 na siko sa dakong ito, at 6 na siko sa dakong yaon. At kanyang sinukat ang pintuan daan mula sa bubungan ng isang silid ng bantayan hanggang sa bubungan sa kabila. May luwang na 25 siko, pintuan sa tapat ng pintuan. Gumawa naman siya ng mga haligi ng pintuan na 6 na siko, at ang looban ay hanggang sa haligi, ang pintuang daan ay sa palibot. At mula sa harap ng pintuang daan, sa pasukan hanggang sa harap na pinakaloob ng portiko, sa pintuang daan ay 50 siko. At may makikipot na dungawan sa mga silid ng bantay, at sa mga haligi ng mga yaon ay sa loob ng pintuang daan sa palibot, at gayon din sa mga hububog, at ang mga dungawan ay nanga sa palibot sa dakong loob, at sa bawat haligi ay may mga puno ng palma. Nang magkagayoy, dinili niya ako sa loob ng looban sa labas, at narito may mga silid, at may isang lapag na ginawa sa palibot ng looban, 30 silid na nasa lapag. At ang lapag ay nasa tabi ng mga pintuang daan, ayon sa haba ng mga pintuang daan, sa makatuwid bagay ang lalong mababang lapag. Na magkagayoy, kanyang sinukat ang luwang mula sa harap ng lalong mahabang pintuang daan hanggang sa harap ng pinakaloob, sa looban na may labas na 100 siko,
sa dakong silangan at gayon din sa dakong hilagaan. At ang pintuang daan ng looban sa labas ng nakaharap sa dakong hilagaan, kanyang sinukat ang haba niyon at ang luwang niyon. At ang mga silid ng bantay niyaon ay 3 sa dakong ito at 3 sa dakong yaon. At ang mga haligi niyaon at ang mga hubog niyaon ay ayon sa sukat ng unang pintuang daan. Ang haba niyaon ay 50 siko at ang luwang ay 25 siko. At ang mga dungawan niyaon at ang mga hubog niyaon at ang mga puno ng palma niyaon ay ayon sa sukat ng pintuang daan na nakaharap sa dakong silanganan, at kanilang sinampa ang pintong baitang. Ang mga hubog niyaon ay nanga sa harap nila. At may pintuang daan sa lalong loob na looban sa tapat na kabilang pintuang daan sa dakong hilagaan at gayon din sa dakong silanganan, at kanyang sinukat mula sa pintuan daan hanggang sa pintuan daan sa 100 siko. At dinala niya ako sa dakong timugan, at narito ang isang pintuang daan sa dakong timugan, at kanyang sinukat ang mga haligi niyaon at ang mga hubog niyaon ayon sa mga sukat na ito. Sabay-sabay po tayo. At may mga dungawan doon at sa mga hubog niyaon sa palibot, gaya ng mga dungang yaon. Ang haba ay 50 siko at ang luwang ay 25 siko. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. Amen. Amen. Hello. You can search all of this life and never understand why the storms and all the strife seem unguarded by God's hand. Raise your weary hands and lift your tired eyes. Christ has conquered death, and He listens when you cry. There's no valley, there's no place, there's no danger you must face alone, for He walks with you and cries your tears before you do. He's there, He's here, don't you fear? His word will be your light, His voice will be your guide, His hands will give you strength, with His Spirit by your side.
Raise your weary heads and lift your tired eyes. Christ has conquered death. He will raise you to the sky. There's no valley, there's no place, there's no danger you must face alone. For He walks with you and cries your tears before you do. He's there, He's here, don't you fear. Why are you cast down, my soul? And why have you no song? Hope thou in God, He is your tower strong. God is my salvation strength, and He is now my song. Hope thou in God, He is your tower strong. There's no valley, there's no place, there's no danger you must face alone. For He walks with you and cries your tears before you do. And there's no valley, there's no place, nowhere that's beyond His grace. Be strong, for He walks with you and knows your steps before you do. He's there, He's here, don't you fear. He's there, He's here, don't you fear.
Jesus Christ, carry the light. Count them by the millions, blinded slaves to see. Inside they are dying. How will they know? How will they know that Jesus loves them and His heart is breaking? Carry the light, carry the light, carry the light. Go and tell the children they are precious in His sight. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. Go into the world, go into the world. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and tell the children they are precious in His sight. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. In the name of Jesus Christ, carry the light. In the name of Jesus Christ, Carry the light, carry the light. Amen. Amen. So that's our mandate, to carry the light in the name of Jesus Christ, as the Lord Jesus Christ commanded us. And the Bible says in Matthew chapter number 5 that we are the light of the world. Amen. And the Bible says, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Okay? And tonight, tayo po ay makakaranas ng panambahan na kung saan ito po ay hindi iba sa akin. Sapagkat when we started the ministry in Hong Kong, dahil nga po hindi tayo makapag-stay doon, ay ginagamit po namin, at first, we used telephone preaching every Sunday. And even Bible study, we use also telephone preaching sa Bible study. Dahil nga, nandito kami, nandun yung gawain sa Hong Kong at hindi basta makabalik. And during the time, wala pa pong mga budget airfare. Not like at this time, makakakuha ka ng as low as 3,500 pesos na back and forth na plane ticket. Pagka maagap ka sa booking mo. Okay? We've experienced, me and my family, 4 kami, balikan naming ticket, 10,500 pesos, 4. So that's less than 3,000 pesos ang back and forth namin. Yun nga lang sa Clark yung aming baba. During those times ay wala pang ganun. Wala pang
budget air. Kaya usually ako lang ang pumupunta sa Hong Kong at seldom po na makasama ang aking pong family. Para makapagpatuloy ng pagmi-minister. Until such time na nag-upgrade ang technology, hindi na kami gumagamit ng telephone preaching, kundi nakikita nila live. Okay? And during that time, we're using a theater. Yun? Yung theater type, fully air-conditioned po. Tapos ang laki ng screen sa harap. Yung para sinihan talaga. Okay? And we're using Yahoo Messenger as our platform ng pag-preach that time. Kaya sabi ng mga miyembro nun sa Hong Kong, Pastor, pag nagpipreach kayo, parang nagsasalita sa amin ay ang Diyos. Ang laki-laki ninyo sa screen. Kasi sagad naman yung computer. Yung webcam nasa tapat mo, mukha mo lang nakikita. Ang laki ng screen. Kasi laki siguro itong tarpaulin, mas mababa, mas mas mahaba pa, mas malapad pa. Buong mukha ko nandun pag nagpipreach. Okay, so anyway, that's really what we have experienced there in Hong Kong. Hanggang sa nag-upgrade, ang technology ngayon na live na messenger application or kaya yung tinatawag nating FB live, mayroon na. Anyway, gumagamit tayo ngayon, live streaming, yung mga kapatid na hindi nakakarating. Okay? So ngayong gabi, yan ang ating pong mararanasan. Let's prepare our hearts to listen sa preaching po ng salita ng Panginoon. Are we ready now? Mga kapatid, ready na? Kayo dyan, ready na tayo? Amen? Ating pong pakinggan ang pangaral ng salita ng Panginoon through our pastor, Pastor Jose Conway III, the pastor of this church, Christ Baptist Church. Amen. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Purihin ang Panginoon at tayo po ay magkasama-sama. At sa Miyerkules na ito ay ating na-appreciate ang kabutihan ng Diyos. Amen? Dahil lahat po tayo ay hanggang ngayon iniingatan niya. At talaga namang tayo ay merong mapanghahawakan na salita ng Diyos. Ang katagumpayan ay talagang bahagi ng mga anak ng Diyos. Kay Kristo ay ipinamumuhay na natin yung tagumpay. Mga kapatid, si Kristo nagtagumpay, yung kanyang tagumpay, ipamumuhay na lang po natin. Nabubuhay na tayo sa kanyang pinagtagumpayan. Ayon, kaya ho tayo ay mapakapalad at atin pong iba ang ating buhay. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba, ang mabuhay o sa mamatay man, tayo ay sa Panginoon. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Na ngayon po ay bilang pagpapatuloy, mga minamahal, maging lahat kayo na nakikinig sa live streaming, ay salamat po sa inyo. At ito po yung series ng ating pag-aaral patungkol po sa biblical success. Pagtatagumpay na naaayon sa Biblia. Kaya ayaw natin ng tagumpay lamang na sa paningin ng tao ay tagumpay, pero hindi naman tagumpay sa paningin ng Diyos. Ang gusto po natin at itinuturing natin talagang tagumpay, yung tagumpay na talagang galing sa Diyos, sa paningin ng Diyos yan ang talagang tagumpay. At ito hindi lamang sinusukat sa mga material na bagay. Kaya kung naalala natin ang mga nagdaan, napag-usapan po natin, ilan sa mga katagumpayang ito ay una, pinag-usapan natin, kapag sumasa kanya ang Panginoon. Yun ang isang sukatan kung ang tagumpay ng tao ay talagang tagumpay na ayon sa salita ng Diyos. Pangalawa, kapag ang tagumpay na yan ay nananatili siyang nagmamahal sa Panginoon, yung bang hindi naglayo sa kanya sa Diyos, yan tagumpay na yan ay hindi siya inilayo sa Diyos, hindi lalong inilapit siya sa Diyos. Kaya ang tagumpay na yan ay tagumpay na makadiyos. Pangatlo, kapag ka ang tagumpay ay tugon ang Diyos sa pananalangin, yung bang ang Diyos ang talagang dininig ang ating panalangin, kinalugdan niya ang ating mga panalangin at kanyang ipinagkaloob yung maaring imposible sa atin o hindi natin kaya, pero ibinigay ng Diyos dahil tayo nanalangin.
Yan ay maituturing nating tagumpay na makadiyos. Pang-apat po ay kapag ang Diyos pa rin ang ating naging Diyos, kung ang ibigay man ng Diyos sa atin ay mabuti o masama. Yun po yung pang-apat. Yung bang kahit masama ang tinatanggap natin, hindi nagbago yung pagiging Diyos na. Pinaunlad tayo, pinagpala tayo, tapos tumanggap tayo ng masama katulad ni Job. May mga masasamang nangyari sa kanilang pamilya. Hindi nagbago si Job. Siya ay nanatiling sumasamba sa Diyos. Kaya ang tawag po natin doon ay matagumpay, makadiyos na tagumpay. Yan po yung mga katagumpayan na hindi ang natataas ay sarili, kundi ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nakikita natin sa lahat ng nangyayari at sa likod ng mga pangyayari, ang Diyos ay meron pong layunin. Kaya yun ang nakikita lagi ng isang mananampalataya. Kaya nga, siya ay nagiging lalong matibay, lalong panatag, at ano man yung haharapin niya, panatag siya, nasa Diyos siya nakatingin. At pagkatapos po ng lahat ng iyon, di ba, pinag-usapan natin, pagkatapos ng matinding pagsubok, ay ang labis-labis na kagalakan. Ganun po yung nakita natin sa buhay ni Job. At ngayon naman po, bilang panglima, ibig ko pong basahin natin bahagi ng makadiyos na pagtatagumpay. Ibig ko po munang basahin ang awit ng mga awit, Kapitulo 1, talatang 6. Sa English Bible po ay ito ang nakalagay. Sa King James Bible. Ang sabi po ay, look not upon me because I am black. Because the sun had looked upon me. My mother's children were angry with me. They made me the keeper of the vineyards, but mine own vineyard have I not kept. They made me keepers of the vineyards, but mine own vineyard have I not kept. So ngayon pong gabi, ngayon pong pagkakataong ito, ibig ko pong talakayin yung biblical success, matatawag na biblical success. Kapag nabantayan natin ang ating sarili at hindi tayo nailigaw o nasira dahil binantayan natin ang ating sarili. Hindi natin napabayaan yung ating sarili. Sa pag-aasikaso natin ng iba, ay hindi natin napabayaan yung ating sarili. Ano po? Kasi meron pong mga pag-aasikaso ng para sa iba, napabayaan niya yung kanyang sarili. Kagaya po ng nakalagay sa atin. Sabi nga, huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y kayo manggi. Sapagkat sinunog ako ng araw. Ang mga anak ng aking ina ay nagalit laban sa akin. Kanilang ginawa akong tagapag-ingat ng mga ubasan. Ngunit ang sarili kong ubasan ay hindi ko iningatan. Di ba hindi maganda kung naingatan natin ng sa iba tapos yung sariling atin ay ating napabayaan. At yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Biblical success, kapag nabantayan natin ang ating sarili at hindi tayo nailigaw at hindi tayo nasira sa pagbabantay naman natin sa ubasan ng iba. Tayo po sandali pong manalangin. Ano po? Ama naming Diyos, maraming salamat po sapagkat narito ang iyong karunungan upang maging balanse ang aming pananaw at pagsisikap sa buhay. Alam mo po na laman ng puso ng inyong mga anak, ng simbahang ito, ng aming pamilya, ng aming mga personal na buhay, na ibig naming tumulong, ibig naming kalingain ang mga mahihina, gabayan ang mga naliligaw, at palakasin ang mga nanghihina. Ngunit sa paghahangad po namin na gawin ang mga bagay-bagay, ay maaring mangyari sa amin ang kasabihan na aanhin namin na makamta namin ang buong sanlibutan at napahamak ang aming sariling pamilya. Kaya Lord, aanhin namin ang pakinabang ng buong mundo kung maiwala namin ang aming sariling kaluluwa. Kaya patnubayan niyo po kami ngayon
At ito po ay maging karunungan naming lahat upang bantayan namin ang aming kanya-kanyang sarili. Sa gayon, wala kaming mapabayaan. Hinihiling namin ang pangunguna mo at dalangin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 So maraming salamat po. Sa mga nagdaan, nakita natin iba't ibang anyo o aspeto o bahagi ng biblical success. Ngayon naman po ay kapag binantayan natin ang ating sarili at dahil doon hindi tayo nailigaw at hindi tayo nasira, kundi tayo na natiling matagumpay. Ang panghihina at pagbagsak ay nangyayari. Walang taong malakas sa lahat ng panahon. Pero pwedeng hindi tayo umabot sa punto na tayo ay masirang tuluyan. Kaya pwedeng maranasan yung bumabagsak ka, nagkakamali tayo, pero hindi tayo hahantong dun sa kalagayang tayo nasira at hindi na tayo naging kagamit-gamit. O kaya lubusan na tayong napalayo, o lubusan na tayong naging hindi tagapaglingkod at wala na tayong kagalakan. Kaya, ngunit may mga taong humantong sa kalagayan na hindi na naging kagamit-gamit. Hindi na sila nakabalik sa kaluguran ng Diyos. Nabuhay na sila labas sa plano ng Diyos. At inabot na po sila ng kamatayan doon. Maaring sila ay materially sumagana, kaya parang they don't bother na wala na silang church life. They don't read their Bible that much. They do not serve in the choir. Wala na po silang soul winning. Hindi na sila ganung mainit sa fellowship. But they counted themselves as Christians. Saved pa rin sila, umaasa pa rin sa Panginoon. And yet, hindi na po sila ganon kaalab sa Panginoon. Kaya hindi po natin matatawag na yun ay sabihin nating mga anak ay nagsipagtapos, napatapos nga mga anak nila, napaunlad nila ang kabuhayan nila, malusog sila physically, pero yung kanyang sariling buhay ay hindi na po ganun katama. Hindi na po sa sentro sa kalooban ng Diyos. Kaya ito yung mga taong hindi nabantayan ang sarili at hindi po sila nakapanatili sa kalooban ng Diyos. Marahil ang isa po nating madalas na makita po dyan ay ang mga katulad po ni Demas na iniwan ang gawain ng Panginoon. At inibig ang sanlibutang ito. Napaibig na sa sanlibutan. At iniwan na ang mga kamanggagawa. Nakita natin sila Diotrepes na bagamat nasa simbahan ay ang nananaig, yung bang siya'y above all. Imbis na Christ is the head of the church, he became the head of their church. Kaya yun po ang mga pitfalls ng mga ngaral o ng mga pastor na hindi nabantayan ang sarili. Sila na ang sinasabi sa 1 Peter na not being Lord, having lordship of the flock, kundi example of the flock. Hindi tayo ang mga boss, hindi tayo ang Panginoon. May mga nahulog sa ganung kalagayan, kagaya po ni Diotrepes, na kahit mga apostol hindi niya pinayagang makapasok sa simbahan. Apostol na yon, ha? Pero dahil siya gusto niyang above all, yung siyang mataas sa simbahan, nakalimutan niya na bantayan ang kanyang sarili na ang mas mataas sa simbahan, the head of the church is not the pastor. The head of the church is Christ. Under shepherd lang po ang mga pastor. Kaming mga pastor. Lahat ng mga pastor. Kung naalala natin, leader si Korah at si Abiram, doon time ni Moses. Ang ganda sana ng kanilang naging kinabukasan, di po ba? Sana kasama sila sa lupang pangako, pero hindi na po nangyari dahil itinaas nila ang kanilang sarili. They counted themselves na pwede nilang questionin yung leadership ni Moses. And then, sa madaling sabi, hindi na po sila isinama ng Diyos sa lupang pangako. Kaya makita po natin, merong mga dating kasamahan na hindi na nagkamit ng biblical success na katulad po na nangyari po sa kanila. Na iba po yung mga sinasabi nating lumipat ng tirahan o lumipat na ng simbahan at kung sila nagpatuloy, iba po yun, hindi po yung kasali sa mga ganon. Ang sinasabi natin, yung mga hindi na nagpatuloy at ang buhay nila ay nanatili sa carnality, sa worldliness, sa kasalanan, at inabot na po sila doon ng kamatayan. Pero mga saved,
ano po, mga saved. Mukha nga lamang unsaved. Pero sabihin nating financially, materially, socially, they're recognized. Saan man sila magpunta, maganda ang kalagayan nila. Pero tungkol sa kanilang sariling buhay, sa paningin ng Diyos, kalugod-lugod sila sa paningin ng tao, pero hindi na po kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ano po? Kaya hindi po yun biblical success. Ngayon po, kung kaya tayong ingatan ng ating Panginoong Hesukristo, bakit kinakailangan pa nating bantayan ang ating sarili? Ito po ang titignan natin ngayon. Ano po? Una, titignan po natin, bakit kailangan nating bantayan ang ating sarili upang makamtan at manatili tayo sa makadiyos na pagtatagumpay? Ba't kinakailangan ingatan natin ang ating sarili? Gaya ng binasa natin, iningatan niya ang iba, nakalimutan niya ang kanyang sariling ubasan, hindi niya naalagaan. Di ba? Hindi naging balanse. Kaya una, titingnan natin ba't kailangan. Number 1, mababasa po natin to sa 1 Timothy chapter 1 and verse 19. 1 Timothy 1:19. Babasahin ko po ang sabi rito, holding faith and a good conscience, which some, having put away concerning faith, have made shipwreck, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. One reason why we need to guard ourselves is because our brethren have fallen. Some of our brethren have fallen. There are fallen brothers and sisters that we have in the past. And maybe in the future. At possible na tayo ganun din. Kaya nga, to prevent that, para hindi po mangyari sa atin yon, abay, kinakailangan po bantayan din natin ang ating sarili. Di ba? Bantayan natin ang ating sarili. Dahil nangyari na po sa mga kapatid, sa mga mananampalataya nung unang panahon, sa hindi nila pagbabantay ng kanilang sarili, marami silang binantayan, marami silang inasikaso, pero hindi nila naasikaso ang kanilang sariling buhay. Kaya magiging malungkot ang istorya kapag ka po ganon, di ba? Yung napaunlad mo yung negosyo ng iba, yung sarili mong negosyo na naubos. Ang mga anak ng iba, napalakas mo, yung sarili mong anak nangalat. Nagtuturo ka ng kalusugan ng iba, tapos ikaw ang masakitin. Mahirap, di ba? Hindi magandang tanawin at pangyayari kapag ka nagawa nating magbantay ng sa iba, hindi natin nabantay yung sarili natin. Parang binabantay natin yung aso ng kapitbahay na wag makagala sa labas, tapos yung sarili nating aso nakagala. Hindi maganda, di ba? Ganon din, kaya sinasabi ng Panginoon, hindi natin matatawag na yun ang tagumpay na matapos nating maasikaso ang iba. Parang yung sinasabi po sa Mateo, kagaya ito ng Mateo 23:23. Sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, gawin nyo to, pero wag nyong pabayaang hindi ginagawa ang iba. Mag-ikapu kayo, ganyan, pero wag nyong pababayaan yung kahatulan, kahabagan, at pananampalataya. Andun po yung balance. Asikasuhin natin yung negosyo, pero wag natin pabayaan yung sarili nating buhay. Asikasuhin natin ang ating mga anak, pero wag natin pabayaan yung sarili nating buhay. Yung relasyon natin sa Diyos, yung sarili natin. Gusto nating pag-aralin ng iba, lumago at tumibay, at tayo, wag natin pabayaan ang ating sarili. We keep on growing, we keep on improving. Ganyan po. Kaya, yun ang una, mga kapatid. Ba't kinakailangang bantayan natin ang ating sarili? Kasi, nangyari na sa ating ilang mga kapatid. Bumagsak po sila. Dahil hindi na nila nabantayan ang kanilang sarili, na sila po'y lumilis na, lumalayo na, pababa na, hanggang ikinasira nila. At sa biyaya ng Diyos, sa awa ng Diyos, may pagkakataon tayo
na huwag tayong mapasama sa listahan ng mga taong bumagsak o nasira dahil lang kakulangan ng pagbabantay ng sarili. Kaya mga kapatid, tuloy po ha mga kapatid. Congratulations sa mga mula pa noon, nabantayan ninyong relasyon ng inyong mag-asawa. Masaya ang inyong relasyong mag-asawa, matingkad, mabunga, maunlad, malusog, pagpapala, dahil nabantayan ninyo. Pero merong mga mag-asawa na nabantayan nila yung kanilang garden, nabantayan nila yung kanilang negosyo, nabantayan nila yung kanilang mga credit cards, hindi sila na late ng mga pagbabayad, pero yung relasyon nila lumalamig. Napapabayaan nila yung kanilang sarili. Kaya mga kapatid, ito po ang isang bahagi o aspeto ng biblical success. Yung bang kung nagtatagumpay ka sa iba't ibang bagay ng buhay, maging matagumpay ang sarili mong buhay. Tayong lahat. So yun na number 1. Bakit kinakailangan tayo magbantay? Marami ng kapatid natin bumagsak dahil hindi nagbantay o hindi nabantayan ang kanilang sarili. Pangalawa, ba't kinakailangan po tayong magbantay sa ating sarili? Ito po yung makikita natin sa Marcos, Kapitulo 14, talatang 38. 14:38 po ng Marcos. Ito po ang sabi ng Bible. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Kinakailangan nating bantayan ito, ang ating sarili, dahil ito po'y mahina. At ang isang paraan para mabantayan natin, mabakuran natin, maingatan natin ang ating sarili, para hindi tayo pumasok sa tukso, maging mapanalanginin tayo. Ayun ang sinasabi ng Bible. Kaya kinakailangan tayong magbantay. Mahina ang laman. At hindi na po natin kinakailangang pagtalunan po yan. Hindi natin kinakailangang ituro ang iba o tumingin pa tayo sa iba, sa malayo. Ito na, itong ating sarili. Mahina ang ating naturalesa. Pag ang pag-uusapan ay pamumuhay sa katuwiran, pamumuhay sa kabanalan, pamumuhay sa kaluguran ng Diyos, pamumuhay sa katotohanan, mahina po ang laman. Hindi kaya ng lamang ito. Hindi kaya ng sariling sikap, hindi kaya ng sariling lakas, hindi kaya ng sariling determinasyon. Hindi kaya ng ating skills o ng ating talents. Hindi kaya. Mahina ang laman. Kinakailangan nating laging tumawag sa Diyos. Di ba mga kapatid? Kailangan natin ng ekstrang lakas. Lakas na higit sa kayang gawin ng laman. At yan na po ang tinatawag natin talagang Kristyanismo. Yung ipinamumuhay na natin si Jesus. We are living on the vantage point of strength. Nandun na po tayo sa posisyon na tayo po ay nakaposisyon sa tagumpay. Walang pagkatalo kapag ka tayo espiritual. Ayan, pagka nilalakaran natin ang salita ng Diyos at hindi na ang nananaig yung gusto natin. Ang nananaig na po yung gusto ng Diyos. Kaya kabataan, nanay, tatay, senior citizen, kapag ka natutunan po natin ang katotohanang mahina ako, at lagi natin itong tinandaan, alam natin na wala tayong magiging pagtitiwala sa sarili natin. Hindi ibig sabihin lagi tayong may doubt. Hindi tayo tinuturuan ng Biblia na huwag tayong maging malalakas ang loob. Ang tinuturo sa atin ng Bible ay hindi natin panghawakan na tayo lang sa ating sarili, makita nating sapat na tayo. Ganun sa totoo naman, wala tayong hininga, wala tayong lahat ng meron tayo kung wala ang Diyos sa atin. Kaya sa bawat sandali, pati ang pagmulat at pagpikit ng ating mata, kailangan natin ng Diyos. Yung tayo makahakbang at tumigil ng paghakbang, kailangan natin ng Diyos. Yung tayo humiga at makabangon, kailangan natin ng Diyos. How much more
ang higit pa dito. Kaya mahina ang laman, mga minamahal. Mahina. Huwag nating pagtiwalaan yung ating talino, yung ating galing, sapagkat kahit na anong galing natin, isang ligaw na bala lang, tapos tayo. Isang hindi nakikitang virus, pwedeng pumirma para tayo dalahin na sa sementeryo. Parang gano'n, ano? So, mahina ang laman, mga kapatid. Konting sugat, konting sakit, talagang iindahin natin. We will be hindered every time. We will be saddened. We will be discouraged. Kaya kung sa laman lang, wala tayong mapagtitiwala. Kaya kailangan natin bantayan yung ating sarili na huwag tayong lumihis. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Huwag tayong umasa sa sarili. Asahan natin ang Panginoon sa pangunguna niya. Talagang kung bakit siya'y Panginoon, para tayo lalong pagtagumpayan. Pag kinilalan natin siyang Panginoon ng ating buhay, ay landas na ng tagumpay ang ating patutunguhan. Kaya doon po tayo, mga minamahal. Doon po tayo. Kaya our flesh is weak. Una, our brethren have fallen. Number 2, our flesh is weak. Number 3, our enemy is powerful. Matthew 12:29. Tingnan niyo po ang pagkabanggit dito ng Biblia, ng mismo sa bibig ng ating Panginoon. Sabi niya, paano bagang makapapasok ang sino man sa bahay ng malakas at samsamin ang kanyang mga pag-aari? Kung hindi muna gapusin ang malakas, at kung magkagayoy masasamsaman niya ang kanyang bahay. Kinikilala ng Panginoon na si Satanas, kung ang pag-uusapan tayo at si Satanas, abay malakas ang kaaway. Kayang-kaya niya tayong gapusin. Di ba yun ang nakalagay sa Acts chapter 26? Tayo nasa kapangyarihan ni Satanas. Matthew chapter 26, I think verse 18. Acts chapter 26. Yung sinabi niya kay Apostle Paul, na isinusugo kita upang sila ay imulat mo ang kanilang mga mata. 'Di ba? Kaya hindi natin kaya eh. Tayo ay nasa dilim. Sabi dito, to open their eyes. Sabi niya, delivering thee from the people and from the Gentiles unto whom now I send thee. To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Kaya, malakas po yung ating kaaway, mga kapatid. Una, mahina ang ating laman. Malakas ang ating kaaway. Mapang-akit ang sanlibutan. Malakas, makapangyarihan si Satanas. At gapos niya ang mga tao. Gapos niya. Nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pero para makalaya, kinakailangan huwag natin pabayaan ang ating sarili. Para hindi tayo muling pasakop sa kanyang kapangyarihan, kinakailangan magpasakop tayo sa Panginoon. Kaya bantayan natin yung ating sarili. Na baka ang umiiral na sa atin ay laman, o makasanlibutan, o maaring katulad ni Peter, ginagamit na pala siya ni Satanas, hindi niya namamalayan. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, get thee behind me, Satan. Hindi alam, ginagamit na siya ni Satanas. At may mga pagkakataon na kung sino yung close sa atin, yun ang gagamitin ni Satanas. Doon si Satanas dadaan. Naalala niyo si Adan? Ang ginamit yung close sa kanya, si Eva. Hindi niya dinirekta si Adan. Pero doon sa malapit sa kanya, yun ang kanyang inabatan. At siya'y nagtagumpay, mga minamahal. Kaya tayo po kinakailangang magbantay. Na kapag tinitingnan natin ang ating mga kasambahay, minsan dun dumadaan ang kaaway. Kung sino ang mahina sa ating mga kasambahay. Kaya dapat po tayong magbantay sa sarili nating pamilya, sa sarili nating buhay, sa sarili nating pananampalataya, sa sarili nating ugnayan sa Panginoon. Maaring mga pastor, mga teacher, mga discipler, mga evangelist, mga soul winner, masyadong masigasig na mag-asikaso ng iba. At uuwi ng pagod, uuwi ng gutom, uuwi ng walang pera, uuwi na mabigat ang kalooban dahil nakita niyang kahirapan ng iba. And then, nawalan siya ng time para magkaroon siya ng personal devotion, prayer life, personal worship niya sa Panginoon. Napabayaan niya yung kanyang sariling pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung personal niyang commitment, napabayaan niya. So yun mga kapatid, makapangyarihan, malakas ang kaaway. Hindi natin siya kaya. Kailangan natin ng lakas ng panahon. So bantayan natin ang ating sarili
upang mapanatili na ang kapangyarihan ng Diyos ay nananahan sa atin. Kaya, mga kapatid, yun po isa. Para maging biblical ang ating tagumpay, hindi napapabayaan ang ating sarili. So again, take a look of yourself. Tingnan natin ang ating sarili. Pang-apat po, bakit kinakailangan bantayan natin ang ating sarili? Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 16, ang sabi po rito ay ganito, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nakikinig sa iyo. Yung sarili mo, yung turo mo, yung tao mo. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Bantayan mo yung sarili mo. Sarili mong pananampalataya, sarili mong aral, at sarili mong kawan na pinangangalagaan. Bantayan mo. Iyo yan. Pinagkatiwala yan ng Diyos sa iyo. Kaya makikita po natin dito na ba't kinakailangan nating bantayan ang ating sarili? Pang-apat po, inuutusan tayo ng Panginoon. Our God commanded us. Of course, pinadaan lang kay Apostle Paul. Pero yun po'y para sa ating lahat. Hindi naman ibig sabihin si Timoteo lang ang dapat magbantay. Kung siya lang inutusan ng panahong yon. Iniutos sa kanya upang mabasa natin na yun po'y buhay din para sa atin. So mga kapatid, utos to ng Panginoon. Kaya kung hindi natin bantayan ang ating sarili, kasalanan po natin yon. Ipagsusulit natin yon. Hindi kasalanan ng iba yon. Diba? Kung ako ay bumagsak, kayo ay bumagsak, kamali ako ng aral, kaya kanina meron akong pastor, ilang mga pastor ang tinatanong ko, iba't ibang mga pastors, at nakakatuwa naman po, sapagkat sila man ay nag-i-enjoy na makipagtalakayan at magtanungan patungkol sa mga doktrina. At kanina nga, ang kausap ko ay si Pastor Efren Padua, isa po sa senior pastors na iginagalang po natin, isa sa mga kinikilala nating mga senior pastors na nabubuhay ng makadiyos. Talagang, then, nag-discuss po kami kanina. Masaya ang aming discussion. Isang napag-usapan namin ay yung tungkol sa, ano nga ba ang Diyos? Kasi sa ibang pananampalataya, si Kristo ay ginawa lang, created being. Sa iba naman, si Jesus ay iniluwal. Iniluwal. Parang pinanganak. Iniluwal. Sa iba naman, si Jesus ay dating tao na naging Diyos. Sa iba, si Jesus ay kapatid ni Satanas. Sa iba, siya ay isa lamang propeta. Sa iba naman, siya ay Kristong tao na Panginoon. Sa iba naman, siya ay kabilang sa maraming mga Diyos. Isa siya sa mga Diyos. Pero ano nga ba si Jesus? Siya ba'y yung bang kanyang pagiging anak ng Diyos? Yung bang kanyang pagiging anak ng Diyos? Yung ba ay eternal sonship or may simula lamang? At kami po yung nagdidiskusyon ng aaralan ng mga doktrina at naging napakasaya hanggang nauwi kami kanina. Napag-usapan namin yung post-trib, pre-trib. Post-trib kasi si Pastor Padua. At nag-usap po kami. Sa maraming mga bagay kami magkapareho at siya'y natutuwa, naging masaya ang aming pag-uusap. Kaya alam niyo po mga kapatid, napakaganda na hindi natin mapabayaan ang ating sarili sapagkat ito'y utos. Yung turo mo, yung pananampalataya mo, yung mga pinangangalagaan mo, yung pamilya mo, sarili mo, reputasyon mo, trabaho mo, karakter mo, relasyon mo sa Panginoon, yung lahat ng para sa iyong sarili. Huwag mong pabayaan yung self-improvement mo. Lahat pong yan, kinakailangan, huwag nating mapabayaan ang ating sarili. Self-help. Diba?
Lahat ng yan. Kaya ang mag-ingat ng sarili, magbantay ng sarili ay utos ng Diyos. At kapag nabantayan natin ang ating sarili, kabilang po yan, kasama po yan sa biblical success. Di ba? So mga kapatid, huwag kakalimutan ang sarili na mamaya po, tignan pa po natin. Meron po akong gustong banggitin sa inyo. Number 5, ba't kinakailangan bantayan ang ating sarili? Sapagkat, ang ating sariling pananampalataya, naroon po ang pagtatagumpay. Hindi tayo manghihiram ng pananampalataya sa ating kapwa. Yung sarili nating pananampalataya. Sabi nga ng 1 John 5:4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Meron tayong kanya-kanyang pananampalataya. Meron tayong kanya-kanyang pakikipaglaban. At pwede nating madaig ang sanlibutan sa pamamagitan ng ating sari-sariling pananampalataya. Well, of course, pag sinabi nating sari-sarili, our choice or our decision to believe. Hindi tayo merong iba't ibang paniniwala, kundi iisa tayo ng paniniwala. Pero yung paano natin pinanghahawakan yung nakasulat sa salita ng Diyos, yan po'y individual. Kanya-kanya po tayo. Hindi ko maipagtatagumpay yung buhay mo na ako mamumuhay para sa iyo. Ikaw ang mamumuhay ng iyong pananampalataya. Yung sinasabi ni Apostle Paul na work out your own salvation. Diba? Work out your own salvation. Kanya-kanyang pagkaligtas, kanya-kanyang patunay ng pamumuhay ng buhay ng taong naligtas. At yung pananampalatayang yon sa anak ng Diyos, naroon ang tagumpay. Kaya biblical success. Kaya bantayan natin ang ating sarili. Mga kapatid, bantayan natin dahil kung hindi na tayo lumalakad sa pananampalataya, lumalakad na lamang tayo sa pamamagitan ng gadget, sa pamamagitan ng knowledge natin, sa pamamagitan ng ating skills, o sa pamamagitan ng manpower, connections. Hindi po yung biblical success. Mababantayan natin ang ating sarili dahil yung ating sariling pananampalataya ay buhay. Buhay, mga kapatid, buhay. Kaya ano man ang dumating sa atin, ano man ang hampas ng hangin, ng baha, ng ulan, hindi babagsak dahil yung pananampalataya mo buhay. Opo, meron kang sariling pananampalataya. Kaya kung may 7 tao, bumagsak na yung 4, sa ganun ding pagsubok, pero bakit yung 3 nakatayo, nanatiling nakatayo? Dahil ng kanilang pananampalataya. Na meron silang individual na pananangan sa sinabi ng Diyos. Individual na naunawaan sa salita ng Diyos. At yun ang kanilang ipinamuhay. So, ganun din po tayo mga kapatid. Pang-anim. Ba't kinakailangang bantayan natin ang ating sarili? 1 Timothy chapter 4 and verse 12. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Our example is a pattern to others. Yun po ang mahalaga nun. Pattern po tayo. Kaya kinakailangan nating bantayan. May mga taong susunod sa inyo, may susunod sa akin. Pampito, our reward is based on our works. Lahat po tayo gagantimpalaan, Roma 14:11, sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod. At ang bawat dila, may kanya-kanya tayong dila, ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. Basahin nyo lang po ang 14, 13, and then 1 Corinthians 13, 14, 15, ayon sa ating mga gawa, tatanggap tayo ng gantimpala. O mawawalan tayo ng gantimpala. Kaya kailangan natin bantayan dahil nakasalig sa ating sariling mga gawa at paglilingkod ang gantimpala na ating tatanggapin. At doon natin luluwalhatiin ng Diyos. Hindi buong tagumpay na makadiyos ang anumang pagtatagumpay na ang sarili ay nasira at napahamak.
Hindi yun ang buong tagumpay na tinatawag. Dahil ang nabantayan natin ay ang ubasan ng iba, pero ang sarili nating ubasan, hindi natin nabantayan. Katulad ng ating teksto kanina. Ayaw ng Diyos na yun ang mangyari sa atin. Kaya sinabi ng Diyos na mahalin mo, di ba? Meron sabi, mahalin mo yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ito pong sabi ng Bible, unahin nating mahalin ang ating sarili bago natin matutunang mahalin ang ating kapwa. Di ba yun ang talagang una namang nangyari? Minahal nating unang ating sarili bago natin mahalin ang ating kapwa. Kaya yun ang sinabi ng Bible. Kaya maling kaisipan. Yung unahin mong mahalin ang iyong kapwa bago ang sarili. Mali po yun. Kaya maling list of priority yung acronym na U. Joy. Yung tinatawag bang joy? Jesus first, others second, yourself last. Magandang pakinggan, pero hindi ayon sa katotohanan. Kasi ayon sa katotohanan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At una nating natutunang mahalin ang ating sarili bago magmahal ang ating kapwa. Kaya sinasabi ng Bible, yamang mahal mo ang iyong sarili, ganyan mo rin mahalin ang iyong kapwa. So, tamang mahalin ang sarili, pero huwag pabayaang hindi minamahal ang iba. Tamang mahalin ang iba, pero hindi tamang pinababayaang mahalin ang sarili. Tamang mahalin ang sarili at ang kapwa, pero huwag pababayaang nauna yung kaysa sa pagmamahal sa Diyos. Kaya, tama po, no? Ang tama, unahin mo ang Diyos, pangalawa ang iyong sarili, pangatlo ang iyong kapwa. Paano tayo makapaglilingkod sa ating kapwa kung napabayaan ang ating sarili? Tayo na may sakit, tayo na mahina, tayo nang wala, paano tayo makatulong sa kanila? Kaya unahin natin ating sarili, palakasin, dahil marami pa kayong tutulungan, marami pa akong tutuwangan. Sikapin natin magpakalakas, magpakatatag, tayo ang ating sarili. Yung relasyon natin sa Diyos, ingatan natin. Yung sarili nating kagalakan sa panon, ingatan natin. Yung biyaya at kapangyarihan ng Diyos na dapat manahan sa atin, ingatan natin. Bakit po? Dahil dyan po tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Kapag kayan po ang nawala, yung gawa ng Diyos sa ating buhay, we cannot speak for God when God is not speaking to us anymore. Siya ay dapat mangusap muna sa atin bago tayo makapangusap sa iba para sa Diyos. Kaya unahing mahalin ng Diyos, then ikalawa, mahalin natin ng tama ang ating sarili, tamang pagmamahal lang, ano? And then yung tamang pagmamahalin sa ating sarili, yun ang ipagmamahal, iibig natin sa ating sarili, sa ating kapwa. Ang makadiyos na tagumpay ay hindi nagpapabaya sa isang bahagi na pinahahalagahan ng Diyos at iniutos niyang pahalagahan din naman natin. Hindi po ito yung sinasabing pag minahal natin ang ating sarili o binenta natin ang ating sarili, magiging self-centered tayo. Yung tinatawag na narcissistic love, yung self-centered. Hindi po ganon. Sa pamagitan ng pag-iingat, pagbabantay, pagmamahal sa ating sarili, mas higit nating matutulungan, maasikaso, mapaglilingkuran ang ating kapwa at ang ating Panginoon. So bilang pagtatapos po, ang ating Panginoon mismo sa Luke chapter 2 verse 52, sabi rito, at lumaki si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Sa paglaki niya, lumaki siyang maayos, sa isip, sa relasyon sa Diyos, sa pisikal, sa kanyang social life, nabuhay siya ng banal, ng maayos. At the age of 30, saka siya naglingkod sa kanyang kapwa. Inuna niya ang kanyang sarili na patatagin. So mga kapatid, gaya ng sinabi ng Biblia, ang biblical success ay narito na po sa atin. Kung bakit hindi po natutugunan, kung bakit hindi nangyayari sa iba, at maraming mangyaring buhay, maraming mga buhay na nasisira at mga pamilyang hindi matataas ang kagalakan sa kanilang pamilya, meron po tayong napapabayaan. Kaya muli, balikan po natin. Baka naman yung lakas natin sa paglilingkod sa iba ay naubos na, wala na tayong maibigay para sa ating sarili. Baka naman yung atensyon natin sa labas, nagamit na nating lahat. Pagdating sa ating sariling tahanan, wala na tayong lakas na maibigay. Maaaring mangyari po sa ating lahat yan. Kaya nga po, narito, bilang paalala sa ating lahat, ang mensahe ng salita ng Diyos, ang biblical success, kasama po ang pag-iingat, pagbabantay, pag-aaruga sa ating kanya-kanyang sarili. So maraming salamat po at ibigay natin sa Panginoon ang kanyang paghahari. Hindi natin mapapabayaan ang ating sarili.
hindi natin mapapabayaan ang ating kapwa at hindi natin higit lalo lahat mapapabayaan ang relasyon at kalooban ng Diyos sa ating buhay. So mga kapatid, maraming salamat. Purihin po ang Panginoon. Tuloy po tayo. Let's go forward. And we can only go forward kapag ang ating mga sarili-sarili malalakas sa Panginoon. Makakatulong tayo lalo sa gawain ng Diyos pag malalakas tayo sa lahat ng mabuting bagay na kalooban ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon, church. Let's go forward. Take care of yourselves. Bantayan natin ang ating kanya-kanyang sarili. At magsalo-salo tayo sa makadiyos na tagumpay. Magandang gabi po sa ating lahat. At mabuhay po tayo. Pati lahat po kayong nanonood sa live streaming. Maraming salamat po sa inyo. Mahal po tayo ng Panginoon. At mahal po namin kayo. Purihin po ang Panginoon. At sa gabi pong ito, sa susunod po muli tayo magkita-kita. Amen. Maraming salamat po. Lahat po ng magbabantay ng kanyang sarili, iingatan, alagaan natin ating sarili. Say aloud, Amen! Amen. Praise the Lord. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Isang awitin, may the Lord find us faithful. No? Yamang ang Diyos ay tapat sa ating buhay. Suklian din naman po natin ang katapatan sa ating pamamagitan ng ating paglilingkod. Amen. Awitin po natin, tayong magsitayong lahat. Ready now, sing. God has given us the Spirit of faith. God has given us strength to obey. With power, sound mind, body and mind, obey God, ashamed of His way. Lord finds us faithful. His word be our banner hilltop. May the Lord finds us faithful. Every day till we live, till we die. No man seeketh out things of this life is a soldier who passes the test. Be faithful, be working, be running, be serving, be searching, work for His best. Amen. Come on. May the Lord find us faithful. May His word be our banner hilltop. May the Lord find us faithful. Every day though we live, till we die. Chorus again. May the Lord find us faithful. May the Lord find us faithful. May His word be our banner hilltop. May the Lord find us faithful.
every day, though we live, though we die. Masumpungan tayo ng Panginoong tapat na naglilingkod hanggang sa kamatayan, hanggang sa siya ay bumalik. Purihin ang Panginoon at tayo po ay magpatuloy. Amen? At tayo po ay manalangin sa ating offering sa gabing ito. Tawagin po natin si Brother Crispin sa ating offering prayer. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat o Diyos na aming napakinggan at inyong mga salita. Salamat o Diyos sa inyong kabutihan, inyong ipinadadama sa amin. Salamat o Diyos na kami po ay nakapunta dito sa bahay-sambahan upang luwalhatiin at sambahin Ikaw o Diyos dahil Ikaw ang Diyos na tapat at Diyos na hindi nagbabago kailanman. O Diyos, ngayong gabi na ito, kami po ay patuloy na nanalangin at nudulog namin sa inyo, O Diyos, itong aming gagawin na pagbibigay sa inyo, Panginoon. Naway, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa at gamitin mo, O Diyos, ang lahat na ibibigay ng inyong mga anak sa inyong gawain upang mapalawak at mapalakas pa, O Diyos, ang mga gawain at magamit ito na bilang instrumento, kagamitan ng kalakasan ng inyong mga gawain. Lord God, thank you Lord, ngayong gabi na ito, samahan mo kami, O Diyos, patuloy sa gabing ito upang kami ay maging, O Diyos, patuloy ang aming kabutihan sa aming mga gawain. Lord God, thank you Lord sa inyong kabutihan na aming naranasan at sa gabing ito, kami po ay magbibigay at itong aming magagawa ngayon, pagpalain mo o Diyos. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Awitin po natin yung last stanza. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Tawagin po natin si Brother Ulysses sa ating closing prayer tonight. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, marami pong salamat sa inyo pong banal na salita na patuloy pong nagbibigay paalala sa amin. Tunay, Panginoon, ang inyo pong salita ay siyang ilaw sa aming buhay. Ang inyong salita ang nagbibigay direksyon sa aming buhay. Kung ito po ay aming pong bibitawan, ito po ay hindi naming pag-aaralan, kami po ay sadyang mawawala sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po ay nagmamakaawa sa inyo. Bigyan niyo po kami ng inyong kaunawaan sa inyong banal na salita. Maraming salamat po dahil na-experience po namin ang hindi na-experience ng iba. Sa inyong salita, nalalaman namin na kayo ay nangungusap sa aming mga puso at nagbibigay po ng kagandahan
sa aming isip, sa aming pamumuhay sa araw-araw. Dalangin po namin, Panginoon, kami po ay inyo pong ingatan. Ayaw po naming mawala sa inyo. Yan po ang aming dalangin, Panginoon. Sa aming pong pag-uwian, kayo pong patuloy pong mag-ingat. At sa kinaumagahan, Panginoon, dalahin po kami sa mga gawain na inyo pong pinagtagubilin. At dalangin po namin, Panginoon, ang mga gawain ito ay kayo ang maitaas. Lahat po kami ay maibaba. Dahil ang tungkulin po ng mga anak ninyo, ipahayag ang kaligtasan na nakamtam namin sa habag at awa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. Tuloy po kami nagpapakumbaba sa inyo. Humihingi po ng tawad sa lahat po ng mga pagkukulang, pagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, at sa mga bagay na hindi po namin maalala o nasabi na kami po ay nagkamali, patawad po, Panginoon. Maraming salamat sa mayaman ninyong biyaya, Panginoon, na kung sino lumalapit sa inyo, kayo ay tapat at banal na kami po ay patatawarin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Pagatuloy po tayong ingatan ng Panginoon at kayo po ay pagpalain. Salamat po sa lahat ng nanood sa live streaming. See you on Sunday. I hope na kasama po rin po kayo namin at kayo po ay patuloy na makinig sa salita ng Panginoon, ng hamon sa lahat ng pagpapala at kapurihan ay binabalik natin sa pangalan ng Panginoon. Amen.